Magandang araw sa inyo mga kaibigan. Isa sa mga mahahalagang paalala ng Diyos ay ang nakasulat sa aklat ng Eksodo Kapitulo 20 na kung saan sinasabi rito na huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos o kahit na ang paggawa man lang. At kung ang utos na ito ay lapas tanganin, ang Diyos ay hindi matutuwa. Mga kaibigan, ginawa natin ang videong ito hindi para umatake ng ibang mga religious group, kundi atin itong ginawa base sa ating paniwala na ating nabasa mula sa banal na aklat na Biblia. Sa ating panahon, may mga relihiyon kasi na sa kanilang mga sambahan o bahay-sambahan ay merong mga ribulto na nakalagay, may mga larawang inukit. Meron din namang mga simbahan na plain talaga na walang mga ribulto o walang mga imahe na nainukit ng mga tao. May mga nagsasabi na kung meron man silang larawan sa loob ng kanilang simbahan ay hindi naman nila ito sinasamba, kundi ito ay representative lamang ng Diyos. Subalit ano nga ba ang sinasabi ng Biblia? Kung ating babasahin ang Exodus chapter 20 verse 3 ay ganito ang nakasulat: huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Maliwanag sa talatang ito na ang pagkakaroon pa lang ng ibang mga Diyos sa harap niya ay hindi na pinahihintulutan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ngayon, kung sasabihin natin hindi naman natin sinasamba iyan, kundi dekorasyon lamang o kaya representative lamang, ang Biblia maliwanag na sinabi ang pagkakaroon pa lang ay bawal na ng Diyos. Anong Diyos naman kaya ang tinutukoy ng Panginoon sa talatang ito? Ipagpatuloy natin ang pagbabasa sa verse 4. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangis man ng anumang anyong nasa itaas sa langit o ng nasa ibaba sa lupa o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Sa talatang ito mga kaibigan, napakaliwanag. Kung sa verse 3 ay huwag kang magkakaroon, dito naman sa verse 4, ang paggawa ay ipinagbabawal na ng Diyos. Ibig sabihin, ang Diyos na tinutukoy rito ay Diyos na gawa ng tao. Dahil ito ay gawa ng tao, tinatawag itong larawang inanyuan. Anong mga uring larawan ito? Ayon sa Biblia, kawangis man ng anumang anyong nasa itaas sa langit. Ano naman ang mga bagay na nasa langit? Nandyan ang bituin, nandyan ang buwan, nandyan ang araw, nandyan ang anghel, at kahit na ang Diyos mismo ay nasa langit, ipinagbabawal na gumawa ng kawangis nila. Kaya mapatutuong Diyos man ang tinutukoy na nasa langit, mga kaibigan, ipinagbabawal pa rin ito ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang nagligtas sa mga Israelita mula sa kamay ng mga Ehipsyo. Maging ang kawangis na nasa ibaba ng lupa ay ipinagbabawal din ng Diyos. Ano naman ang mga bagay na nasa lupa? Nandyan ang mga hayop, nandyan ang mga bato, nandyan ang mga punong kahoy, maging ang tao ay nasa lupa. Ipinagbabawal ito ng Panginoon. Talagang ipinagbabawal ito ng Panginoon. Kahit pa sabihin natin ito ay larawan ng mga apostol, larawan ng kung sino mang mga banal na tao noong una, ay ipinagbabawal ang paggawa ng larawang inanyuan mula sa langit o kahit na dito sa ibaba sa lupa. At kahit na nga kawangis ng nasa tubig sa ilalim ng lupa, kung may syokoy man, isda at kahit ano pang mga nilalang na nasa ilalim ng tubig ay ipinagbabawal. Kaya kung anumang kawangis nasa langit, nasa lupa o nasa tubig, ito ay ipinagbabawal ng Panginoon. Ano ang dapat gawin sa kanila? Huwag magkakaroon at huwag yuyukuran sila. Bakit naman kaya ipinagbabawal ng Diyos na ang mga tao ay magkaroon o gumawa o yumukod
sa mga inanyuang larawan na ito. Ayon sa Exodus chapter 20 verse 5, ito ang dahilan. Huwag mong yuyukuran sila o paglingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin, na aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na salin ng lahi ng mga napupuot sa akin. Ayan, maliwanag. Kaya pala ito ipinagbabawal ng Diyos, sapagkat ang Diyos na ating sinasamba ay mapanibughuing Diyos. Kapag sinabi nating mapanibughuin, ayaw niya na may iba pang representative o materials of worship para siya ay irepresentar. Gusto niya na kapag tayo ay sumamba sa Kanya ay direct doon sa Kanya at hindi na kailangan pa ng ibang mga bagay upang iyong tingnan, sapagkat ang Diyos nga ay mapanibughuing Diyos. Ngayon, may mga palusot ang ibang mga sekta, mga kaibigan. Ang Diyos nga mismo nag-utos na gumawa ng mga larawan gaya ng kirubin. Totoong nakasulat ito sa banal na aklat, mga kaibigan. Ayon sa Exodus chapter 25 verse 18, at gagawa ka ng 2 kirubing ginto na yari sa pamukpok, iyong gagawin sa 2 dulo ng luklukan ng awa. Maliwanag, mga kaibigan, na nag-utos naman ang Panginoon dito na gumawa sila ng 2 kirubing ginto. Pero alam nyo ba, mga kaibigan, na ang 2 kirubing ginto na ito ay imposibleng maluhuran ng mga priest, sapagkat ito ay ilalagay sa Holy of Holies na kung saan ang makakapasok ang high priest lamang. Kaya imposible na ito ay maluhuran. At maliban pa riyan, mga kaibigan, ito ay inutos na ipagawa kay Moises, subalit hindi ito ipinagawa upang luhuran gaya ng ginagawa ngayon ng marami. Gumagawa sila ng mga ribulto o inanyuang larawan at doon sila ay lumuluhod. Ito ay taliwas noon sa panahon ni Moises, sapagkat ang 2 kirubing ginto na tinutukoy rito ay imposibleng maluhuran at hindi nga ito inutos gawin upang luhuran. At ang maliwanag na utos, mga kaibigan, ay ang sa Exodus chapter 20, huwag kang gagawa, huwag kang magkakaroon o huwag kang yuyukod sa kanila. Kaya bawal na bawal sa Diyos na tayo ay yuyukod sa mga larawang inanyuan. Ang Diyos din mismo ang nagsabi na hinding-hindi niya ibibigay ang kanyang kaluwalhatian sa anumang inanyuang larawan. Sa Isaiah chapter 42 verse 8 ay ganito ang sinasabi, ako ang Panginoon, na siyang aking pangalan, at ang aking kaluwalhatian ay hindi ko ibibigay sa iba, o ang akin mang kapurihan sa mga larawang inanyuan. Ayan, maliwanag, mga kaibigan, na ayon sa Panginoon, hindi niya ibibigay ang kanyang kaluwalhatian o kapurihan sa anumang inanyuang larawan. At ano naman ang gusto ng Diyos sa mga taong magsisisamba sa Kanya? Ayon sa Book of John chapter 4 verse 24 ay ganito ang nakasulat, ang Diyos ay Espiritu, at ang mga sa Kanya'y nagsisisamba ay kinakailangang magsisamba sa Espiritu at katotohanan. Yan ang maliwanag na sinasabi ng Panginoong Hesukristo, na ang mga mananamba ay kailangang magsamba sa Espiritu at katotohanan. Ano ang iyong masasabi tungkol sa usaping ito, mga kaibigan? Maaari niyo pong gamitin ang ating comment section upang ipahayag ang inyong opinyon, saloobin o doktrina tungkol sa usaping ito. Hanggang dito na lang. Ito ang Usapang Banal. Thank you so much for watching. May God bless you. Goodbye.